Nung bata pa si Ayaka at natatakot sa isang silid, ang tanging nagpakita sa kanya ng kabaitan ay si Coco. Biglang nagkamalay si Ayaka kasabay ang malakas na sambit sa pangalan ng kaibigan. Nakita niya si Suyok na nakatingin sa kanya habang iniisip na magkaiba nga ang bilis ng kanilang pag-recover. Tinanong ni Ayaka si Suyok kung nasan si Coco, tanging sagot naman ng ating bida na hindi maganda ang kasakukuyang sitwasyon, sabay tingin sa dalawang vampirang naglalaban. Walang bakas ng pagsuko si Coco at walang takot na pinagpuputol ang bawat sumusugod na alaga ni Katerina. Bigla namang bumuka ang dambuhalang bibig ng napakalaking anaconda upang lamunin si Coco, habang nakatayo sa hindi kalayuan ang bruhang si Katerina. Nagawa namang saluhin ni Coco ang bunganga ng anaconda at kasabay ng malakas na sigaw, ginamit niya ang buong lakas at puwersahang pinunit ang bunganga nito. Sinabi ni Suyok na mahusay ang ginagawa ni Coco, ngunit pansin niya din ang malaking agwat ng kapangyarihan ng dalawa. At dahil sa snake poison, hindi man lang nila magawang makalapit sa bruhang babae. Patuloy ang paglaban ng dalawa at tanging pag-utos lang sa kanyang mga alaga ang ginagawa ni Katerina, kaya't kapansin-pasin din na bumabagal ang pagkilos ni Coco dahil sa pagod. Pilit na bumangon si Ayaka dahil alam niyang kapag nagpatuloy ito ay ikamamatay ni Coco, layunin niyang matulungan ang kanyang kaibigan. Walang preno namang saad ni Suyok na sa kasalukuyang lagay ni Ayaka magiging pabigat lang siya sa laban, kaya't hinikayat niyang magbigay ng impormasyon si Ayaka tungkol sa bruhang babae. Ayon sa ating bida, kung magtutulungan silang tatlo, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na manalo. Hindi naman agad naniwala si Ayaka sa mungkahi ng lalaking nais pumatay sa kanya kanina lang. Ngunit para sa ating bida ay wala na din silang iba pang pamimilian. Gayunpaman hindi niya magawang mapapayag ang babae kahit anong gawin niyang pangungumbinsi dito. Doon nagdesisyon si Suyok na tumayo sa kakinuha ang patalim at naglakad papalapit kay Ayaka, saka sinabing yun na lang ang naiisip niyang paraan. Sa kabilang banda, ramdam na ni Katerina ang inis kay Coco dahil madami na siyang nagamit na kapangyarihan kesa sa inaasahan, lalo na at nasayang ang kanyang dugo sa itinuturing niyang mangmang na vampira. Kahit na ilang oras na silang naglalaban, patuloy na nagiging malakas si Coco, at hindi man lang naaapektuhan ng kanyang lason na ibinubuga ng kanyang mga alagad. Wala siyang kaalam-alam na pinipigil ni Coco ang kanyang hininga upang hindi malanghap ang lason. Naiwasan ni Coco ang lahat ng atake ni Katerina at nagawa niyang makalapit sa babaeng mabilis niyang binigwasan. Tumilapo naman si Katerina at lumusot sa bintana sa kanalaglag sa building na kanilang kinaroroonan. Nang mawala na ang lason habol, hiningang lumanaghap ng hangin si Coco, sa isip-isip niya na kung nagtagal pa ang kanilang paglalaban, paniguradong hindi niya ito kakayanin. Kaagad niyang hinanap ang kanyang kaibigan at tinawag ang pangalan ni Ayaka. Nakita niya itong natatabunan ni Suyok, ngunit bago pa siya makalapit, ay kaagad na nanlabo ang kanyang mga mata at bumagsak na lang sa sahig. Hindi niya namalayan na nakagat na pala siya ng ahas ng bruhang babae. Maya-maya pa umakyat mula sa bintana ang babaeng ahas at parang wala itong natamong pinsala. Muli itong nagpakawala ng usok na nakalalasan sa kapinalabas ang kanyang pinakamalaking anaconda. Saad pa niya na sisiguraduhin niyang hindi maghihiwalay hanggang kamatayan ang dalawang magkaibigan. Hindi na nakagalaw sa kinatatayuan si Coco nang sugulin siya ng dambuhalang anaconda. Alam niyang nalalapit na ang kanyang kamatayan. Ngunit biglang nahati sa dalawa ang alaga ng babaeng ahas nang tagpasin ito ni Ayaka. Laking tuwa ni Coco nang makitang buhay ang kanyang kaibigan. Samantalang si Katerina ay hindi makapaniwalang nakaligtas si Ayaka sa lasong tanging sila lang ni Ana ang may kakayahang i-neutralize. Nang bunuti ni Suyok kanina ang patalim, hindi ito upang kitilin ang buhay ni Ayaka, kundi ginamit niya ito upang sugatan ang sarili. Sinabi pa niya sa babae na may taong nagsabi sa kanyang ang kaaway ng kanyang kaaway ay kakampi niya. Alam niya ang eksaktong nararamdaman ni Ayaka matapos siyang traidorin ng inaakala niyang kakampi, at ang kamuntikang mawalan ng nag-iisang kaibigan. Inilahad niya ang nagdudugong kamay kay Ayaka saka inutos na inumin nito ang kanyang dugo. Nang oras na yun, hindi si Suyok ang nakita niya kundi ang kaibigan niyang si Coco. Lumapit din si Suyok sa tabi ng nakatayong si Ayaka saka sinabi sa babaeng ahas ang isang kasabihan, na ang pinakanakakatakot na tao ay ang atong wala nang mawawala na kahit ano. Nakatayo ang dalawa hindi bilang magkalaban kundi magkakampi na may iisang layunin. Ang patayin ang bruhang si Katerina.
Sa kabilang banda sa gitna ng pag-uusap ni Mirror at ng lalaking envoy binuksan ng isang lalaki ang pinto, saka humahanggos na sinabing malaking grupo ng vampira ang sumugod sa hotel. Hindi naman nagpapatalo ang ating bida sa mga ahas na walang kapagurang humahabol sa kanya, isa ito sa kakayahan ni Katerina kung saan kaya niyang gawing ahas ang sarili at utusan ang iba pang mga ahas. Ayon kay Ayaka kapag nakagat ng makamandag na ahas si Suyok o malanghap ang nakakalasong usok, magiging paralisado ang buo niyang katawan. Sa ganung paraan makokontrol ni Katerina ang sitwasyon at mapapasunod ang kanyang biktima. Sa patuloy nilang pakikipaglaban sa bruhang babae ay hindi man lang nila magawang makalapit sa damit ng ahas na pinagpapatay nila. At kahit anong gawing pagtagpas ni Suyok sa ulo ng mga ito patuloy lang itong bumabalik sa dati. Kinagat naman ng dambuhalang anaconda ang hawak na patalim ni Suyok na tumusok pa sa ulo nito, gayunpaman alam ni Suyok na ang tanging layunin ng babae ay makuha ang kanyang armas. Matapos makuha ang kanyang patalim sabay-sabay na bomwelo ang napakaraming ahas upang atakihin ang ating bida. Sa kritikal na sitwasyon ay kaagad sumaklolo ang dati niyang kalaban na si Ayaka. Kaagad nitong tinagpa ang ulo ng mga makamandag na halimaw. Inis na sinabi ni Ayakang huwag panghinaan ng loob si Suyok dahil lang wala sa kanya ang kanyang armas. Dagdag pa niyang sa dugo kumukuha ng kapangyarihan ng babae kaya't alam niyang plano nitong ubusin ang kanilang stamina. Sinabi ni Ayaka na siya na muna ang bahala sa mga ahas habang iminungkahing tulungan ni Suyok ang kaibigan niyang si Coco. Nilapitan ng ating bida ang babae habang nakikipaglaban si Ayaka, pinaunawa pa niya dito na pansamantala lang ang kanilang pagiging magkakampi. Iinilahad ni Suyok ang kamay kay Coco upang lunasan ang lason nito, kaagad namang tinanggap ng babae ang kanyang dugo kasunod nun ang panunumbalik ng kanyang kamalayan. Isang malakas na bigwas ang iginawad niya kay Suyok pagkatayo pa lang niya, nang matamba ang ating bida mabilis niya itong sinakyan at inupuan sa katawan. Hindi naman malaman ni Suyok kung anong nangyayari sa babae at kung nakokontrol ba ito ni Katerina. Malakas at may pagmamalaking sigaw naman ni Coco kay Ayaka na sa wakas ay nahuli na niya si Suyok. Sinabi naman ng nakikipaglabang babae na layunin nilang patayin si Katerina kasama si Suyok. Doon lang naunawaan ni Coco na sa oras na yun ay hindi sila magkalaban. Iniwan ni Coco si Suyok at kaagad na sinugod ang bruhang babae upang tulungan ang kaibigan. Sa isip-isip ni Katerina naging perpekto ang kinalabasan ng plano niyang mahanap si Suyok sa pamamagitan ni Coco at Ayaka. Ngunit nang makita niya ang kakayahan ni Suyok na gamutin ang dala niyang lason, mas lalong tumindi ang pagnanais niyang makuha ang ating bida. Matapos ang walang tigil na paghabas sa mga ahas ni Katerina, malapit nang makalapit si Suyok sa babae na talaga namang kanina pa niya pinakaaantay. Bigla namang bumuga ng lason ang mga ahas kaya't naging kulay berde ang paligid. Nagdikit-dikit ang tatlo upang maging alerto sa kalaban matapos na hindi nila makita kung anong ginagawa nito sa paligid. Pigil ang bawat hininga nila sa loob ng nakal-alasong usok nang sa ganun ay hindi sila maapektuhan nito. Napagtanto ni Suyok na isa sa kanila ang target ng bruhang babae na patayin, at alam niyang hindi siya kasama doon. Alam niyang isa kina Ayaka na may taglay na bilis o Coco na may kakayahang makipaglaban ng mag-isa ang nais nitong tudukan. Maya-maya lang naaninag nila ang babaeng ahas na parang kidlat na papaatake kay Coco. Natulala naman ang babaeng namumula na sa kakapigil ng kanyang hininga. Sinabi ni Katerina na sino si Coco upang dampuan ang kanyang katawan, kaya't ito ang uunahin niyang patayin. Bigla namang hamarang si Ayaka sa unahan ng kaibigan, kaya't siya ang nakagat ng napakaraming ahas. Mabilis namang tinagpa ni Suyok ang ulo ng mga ito kaya't napaatras ang babaeng ahas. Muli niyang sinugitan ang sarili sa kasinabing magmadali si Ayaka na inumin ang kanyang dugo bago pa muling umatake ang bruhang babae. Natulala na lang ang ating bida nang sabihin ni Ayakang hindi na ito kailangan. Nang malaglag ang nakakagat na ulo ng isang ahas doon nakita ng ating bida at ni Coco ang patalim na pilak na nakatarak sa dibdib ni Ayaka.